Umakyat na sa 8 ang death toll ng Bagyong Ruby batay sa tala ng NDRRMC o ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero mas mababa pa rin ito sa death toll na naitala naman ng Philippine Red Cross na 22. Samantala, pinuri ng isang international aid agency ang isinagawang malawakang preemptive evacuation na isa di mano sa pinakamalaking peacetime evacuation sa kasaysayan ng mundo. May report si Susan Enriquez. Sa pinakabagong tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 8 na ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Ruby. Ang 8 biktima naitala sa Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas at Eastern Visayas. Karamihan sa kanila namatay dahil sa pagkalunod. Mayroon ding nabagsakan ng puno at natabunan ng gumuhong lupa. 151 naman ang napaulat na sugatan. Nananatili namang mas mababa ang death toll ng NDRRMC kung ikukumpara sa naitala ng Philippine Red Cross. Paliwanag ni Undersecretary Alexander Pama, Executive Director ng NDRRMC, hindi naman nila sinasabing mali ang datos ng Philippine Red Cross. What we have included in our official report are those figures which are confirmed, validated, and verified. This is not a comparison game. We are following procedures, we are following protocols. Para rin sa NDRRMC, naging matagumpay umano ang paghahanda ng gobyerno at ng publiko sa Bagyong Ruby. And I'm happy with the way the people showed the cooperation and the way our local government units and practically the stakeholders reacted and acted and even pre-acted on in our preparations. Tinatayang 1 milyong individual ang inilikas. Mahigit 300,000 pamilya o mahigit 1.5 milyong individual ang pinagsisilbihan ng gobyerno sa loob at labas ng mga evacuation center. Ang malawakang preemptive evacuation pinuri ng International Aid Agency na Oxfam. Ito raw ang isa sa pinakamalaking peacetime evacuations sa kasaysayan ng mundo. Nakatulong raw ito para maligtas ang maraming buhay. Samantala, 3 lalawigan at 1 bayan ang isinailalim sa state of calamity. Kabilang ang Albay, Camarines Sur, Catanduanes at San Pablo, Laguna. Umabot naman sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Bicol, Western at Eastern Visayas. Nananatili namang walang kuryente sa 20 probinsya. 2 pangunahing kalsada pa rin ang hindi madaanan sa Calabarzon at Eastern Visayas. Habang 2 tulay naman ang hindi pa rin madaanan sa Quezon Province at Camarines Sur. 16 namang lugar sa Quezon Province, Laguna at Marinduque ang lubog pa rin sa baha. Susan Enriquez, GMA News.